Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Huwag daw magmalinis ang Kongreso, mga ka-PL. Yan po ang sinabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI. At tila may paghahamon po ang dating mambabatas sa lahat ng mambabatas, lalo na kay Speaker Martin Romualdez, na buksan ang Book of Accounts ng Kongreso para maalis po ang pangamba at para matigil na po o mawala na po ang hinala ng taong bayan na baka merong nangyayaring korupsyon sa Kongreso. Ito po ang video, panoorin natin, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Eto na po. Kongreso hinikayat ng dating mambabatas na magpakatotoo hinggil sa pinaggamitan ng kanilang mga pondo. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Ipinanawagan ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa mga mambabatas sa Kongreso na magpakatotoo na. Kaugnay ito sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na huwag magbayad ng buwis maliban na lang kung bubuksan ng Kamara ang kanilang Book of Accounts. Sinabi ni FPRRD ang pagbubukas ng Book of Accounts ang tanging paraan lamang upang malaman ng lahat kung saan napupunta o nagagamit ang kanilang pera. So ang pakiusap ko lang sa aking mga dating kasama sa Kongreso, magpakatotoo lang po tayo. Huwag tayong Poncio Pilato na parang ang linis-linis nyo. Tanggapin lang natin ang katotohanan na talagang may pondo na galing sa gobyerno, na talagang pinamimigay natin, na kung padadaanin natin sa proseso ng liquidation, wala na tayong gagawin kundi mag-liquidate na mag-liquidate. Huwag magmamalinis. Huwag sasabihin you're in the right side of history. Naku, pag inisa-isa ko mga issue mo, baka mamaya, makalimutan na ikay ekonomista. Attorney. Tigil na natin doon, okay? Respetuhan na lang. Meron naman tayo talagang equality between the three branches of government. Kaya naman mabilis na pinapasayan sa committee level at sa plenaryo dahil meron tayong tinatawag na courtesy to a co-equal branch of government. Bakit ngayon natigil yung courtesy na yan? Dahil lang sa politika. Matagal pa po yan. At dahil kayo ay mga veteranong mga politiko, mga miyembro ng 19th Congress, amuyin ninyo po. Bagamat naghaharing uri ngayon ang ating leader, pagdating naman po ng takdang panahon, wala pong mangyayari dyan. Dahil hindi gusto ng taong nangyayari ngayon. Ayon pa kay Attorney Roque, hindi naman exempted ang Kongreso sa usaping pangangalaga sa pondo ng kaban ng bayan, kung kaya't hindi rin to dapat exempted sa pagiging transparent kung paano nila ginagamit ang pondong ipinagkatiwala sa kanila. So hindi po exempt ang Kongreso dyan. In fact, merong specific constitutional provision na nagre-reiterate na sakop ng prinsipyo ng accountability ang Kongreso, miski sila ang gumagawa ng budget. Git pa ni Roque, kung ikukumpara ang Kongreso sa Estados Unidos kung saan nakabatay ang Kongreso ng Pilipinas, kahit parking fee ay dapat sila maging transparent. Magugunita naman na sinabi na ni FPRRD na sa pamamagitan ng pagbubukas ng Book of Accounts, matutukoy kung sino sa mga mambabatas ang tunay na Pilipino at nagpapanggap lamang na isang makabayan. Ayun, maraming salamat Attorney Harry Roque, former congressman and former spokesperson for the former President Rodrigo Duterte. Malinaw po ang very simple issue na ito, transparency. Nobody in government is exempted from transparency. Number 2, no office in government, that includes Congress, Senate, Judiciary, COA, ang hindi pwedeng mag-report ng paano nila ginagamit ang pondo at mga pera na pumapasok sa kanilang opisina. Hindi lamang po yan sa Office of the President, Office of the Vice President. Pangatlo, I will single out and narrow down my position. Uunahin nating buksan, mga kababayan, ang tatlong naiwan na party list at ang dalawa pa nilang nandun, 5 dati yan. Yun ang unahin natin. And then isunod natin
ang iba pang mga bahagi ng Kongreso. May batayan po ba ang panawagan ni former President Duterte? Yes, because this is constitutional mandate and obligation ng gobyerno, all aspects of government, including Congress, that includes the lower house and the Senate, to be open in accounts, transparent, and report to the people saan nyo ginagamit at paano nyo ginagamit at anong mga pundong ginagamit nyo. Pero unahin natin, ang tatlong naiwan ngayon dyan, this year, for the 3 years of one term, 2022 to 2025, we are expecting na bibigyan sila at makakakuha sila ng 108 million pesos extraordinary fund and more than 200 million budget for their office. Saan ito napupunta? Sapagkat kami mismo nagsasabi, ginagamit po yan sa pagbili ng armas, bala, supply ng NPA at allowances na mga cadre operators ng CPP, NPA, NDF kagaya namin noon, at kami na po ang nananawagan sa gobyerno, interviewin nyo kami. Si Ka Eric, si Ka Winnie, si Ka Chris, si Ka Ivy, si Ka Shane, libo po kaming magpapatotoo ng aming mga pundo dyan sa party list na pinanggalingan namin na hawak ng CPP, NPA, NDF. Dyan din po kami humuhugot ng ilang mga pundo para sa supply, armas, bala ng NPA para pumatay ng sundalo at pulis. Tama lang ang panawagan na ito ni former President Duterte na buksan ang libro ng Kongreso. Unahin natin itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF, ACT Teachers, Gabriela at Kabataan Party upang sila'y matanggal sa Kongreso. Bayan muna din. Tsaka Yung previous, yung Bayan muna yeah. at Anak Pawis.